Magandang araw, tunghayan natin ang ika-10 kabanata sa mga kwentong pag-ibig ni Samantha at Steven na pinamagatang Miss Handsome. Pero bago ang lahat, paki-like, hit the subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa darating ko pang mga uploads. Bakla, tara! Garabes tayo sa premiere night ng Tell My Heart X-End. Ngayon, may libreng tickets ako. Naiinis na inilayo ni Samantha sa kanyang tainga ang cellphone sa lakas ng boses ni Mara na nasa kabilang linya. Bumuntong hininga siya. I can't, Mara. Busy ako ngayon. Actually, ang dami kong hinaharap na website right now at nangiistorbo ka. Ang totoo ay hindi naman siya busy. Madali niya natapos ang mga website ng kanyang mga kliyente. Dahil wala siyang ginawa noong linggong yun, kundi magpakasubsob sa pagtatrabaho. Kailangan niya ng diversion. Nangako siya sa sarili na hindi na kailanman magpapakatanga pa sa lalaking gwapo nga, pero hindi naman marunong mag-isip. Busy my ass, sinungaling ka talagang gwapong babae ka. Busy ba yung paikot-ikot lang sa mall at nagwi-window shopping? Nagpalingalinga siya. Hindi nga siya nagkamali. 4 na metro mula sa kanya na nakatayo si Mara na nakasimangot ang mukha nito. Nang magkaharap sila ay pabiro siyang sinabunutan nito. Kanina pa kita sinusundan, no? Tinaya ko talagang hindi ka makakatanggi. Tinanggihan na ni Marinel at Amethyst yung offer ko kaya hindi pwedeng ikaw rin. Sayang yung 3 tickets. Napakamot siya ng ulo. Ang julugs naman kasi ng gusto mong panuorin. Pang broken hearted. Libre na nga lang, namimili pa. At teka, anitong tinitigan siya. Hindi ka naman ganyan makapag-react kapag ito ang gusto naming panuorin na. Usually, kiber ka lang. Bakit ngayon? Don't tell me. Natawa siya sa itsura nito. Ang uwi mo, tumili ito. Agad na tinakpan niya ang ingratang bibig nito nang makuha nila ang atensyon ng ibang nagmumuling. Don't tell me, broken-hearted ka? Hindi pa nga kita nakikitang na in love, broken-hearted ka na kaagad. Mara, wag na wag mong susubukang tumanggi dahil ganyan na ganyan ang mukhang nakikita ko kapag broken-hearted si Marinel. O sige, aminin ko na rin, ganyan din ako kapag nagdadalamhati ang puso ko. Natuwa siya dahil lagi namang broken-hearted si Marinel eh. Wala nang bago ron, broken-hearted ka nga. Iniiba mo ang usapan. Napangiti siya ng mapait. Usually, siya ang nagsasabi ng pahayag na yun kapag broken-hearted ang mga kaibigan niya at ayaw umamin ng mga ito. Hindi naman niya akalaing magagaya siya sa mga ito. Nang mangulit itong magkwento siya, ay nagpadala na lang siya. Nagtungo sila sa isang coffee shop. Total ay mamayang gabi pa ang premiere ng gusto nilang panuoring pelikula. Inilahad niya rito ang lahat-lahat. Mula sa unang pagkikita nila ni Steven hanggang sa pag-iipot niyang magmukhang babae para sa binata. Sayang, hindi ko nakitang nakadress at naka-estilutos ka. Pabirong sinampal niya ito. Pagkatapos ng mahaba-haba kong speech, yan lang ang sasabihin mo. Buisit ka talaga. Sa hindi pa nga kita nakikitang nakadress at estilitos eh. Sumeryoso ito. Mahal mo pa rin siya ano? Bumuntong hininga si Samantha. Ayoko na ngang maramdaman to eh. Ang sakit. Nakakainis. Parang mas magigets ko pa kung may kaagaw ako sa kanya. Pero wala. Yung utak niya ang kalaban. Yung utak niyang ayaw maniwala na babae ako. Parang kailangan ko pa yatang isuko ang bataan para mapatunayan yun. Eksaheradong suminghap ito. Talaga? Willing kang gawin? Binatukan niya ito. Gaga? Siyempre hindi. Kaya ko nga siya pilit na kinakalimutan eh. Hindi ko kailangang umabot sa ganoong punto. Kung sa simpleng salita ay hindi siya naniniwala. Ginawa ko na ang sa tingin ko'y dapat kong gawin. Ayoko na. Minsan, naiisip ko. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi ko na lang ako sumama na manood sa inyo ng sine noon. Sana kayo na lang yung bumili ng popcorn. Sana hindi na ako nagsorry nung matapunan ko ng chick si Elise. Sana hindi na lang nangyari ang lahat kasi wala namang nangyayari. Inaasa lang ako ng tadhana sa wala.
Ilang sandaling natahimik ang madaldal na si Mara. Mali ka, Kung sa tingin mo'y hindi mangyayari ang mga yun, maiiwasan mong mahulog sa kanya, nagkakamali ka. Kung kami ang bumili ng popcorn, magkikita pa rin kayo sa men's room. Kung hindi ka sumamang manood ng sine, sa restaurant pa rin matatagpo ang landas nyo. You see, kahit anong gawin mo, kapag sinabi ni Lord na ganun ang mangyayari, ganun ang mangyayari. Ikaw pa nga ang madalas magsabi sa amin na God has plans. Napaiyak siya sa sinabi nito. Maaaring may plano talaga si Lord. Pinunasan nito ang mga luha niya. O siya, tama na ang drama at hindi pa nga nagsisimula ang pelikula. Namula na yung ilong mo. Pasalamat ka talaga at hindi natin kasama ang dalawang bruha. Kundi katakot-takot na kantsaw ang aabutin mo. Ngumiti siya. Salamat best friend. Sige, ako na ang bibili ng popcorn natin at baka may mangyari na namang regret mo. Maghintay ka na lang dito. Paalam ni Mara kay Samantha na nagpatawa sa kanilang dalawa. Mara, kung walang popcorn, tubig na lang ha. Baka atakihin na naman ako ng allergy ko. Pahabol niya sa kaibigan. Tawa lang ito ng tawa. Mahaba ang pila dahil premiere night. Malapit nang mag-init ang ulo nang dahil panay ang tili ng mga babaeng kasabay niya sa pila. Diyos ko, naglakad sa red carpet. Oh my gosh, sino yung escort ni Mia Meneses? Steven, napailik si Manta na nag-appear ang mga teenager na kung makapag-usap ay animo sa court ang pagitan. Napukaw na rin tuloy ang atensyon niya. Kung sinabi ng mga itong mas gwapo ang escort ng kung sino mang artistang yun, ay aba, ano na lang ang tawag dito? Anghel? Nang makita niya ang lalaking tinitilian ng mga dalagita, kasabay niya ay nawala ang ngiti niya. Hindi ito anghel kundi si Steven. Bagaman baka sa mukha ng binata ang pagkailang sa mga nagkakislapang kamera. Pinipilit nitong ngumiti. Sa braso nito ay nakasabit ang braso ng napakaganda, ngunit mukhang suplada na artista. Ito yata si Mia Meneses na sinasabi ng mga dalagita. Habang tinitigan niya ang pariha, ay hindi maiwasan ng kanyang puso na magdugo na naman. Bagay na bagay ang mga ito, gwapo at maganda. Hindi tulad kapag sila ang pinagparis ni Steven, gwapo at gwapo. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makita ni Steven bilang babae. Malamang kung si Mia Meneses na ito ang pamantayan ni Steven sa babae, wala na siyang panama. Mas maputi pa yata ang siko nito kaysa sa mukha niya. Besides, hindi niya pa natanong ang binata kung mayroong espesyal sa babae sa buhay nito. Oo nga pala, ang laki niyang tanga para umasa. Asa siya ng asa. May Mia naman pala itong itinatago sa somewhere. God has His plan. Ano nga ba ang plano ni Lord para ipakita yun sa kanya? Eksaktong pagdating ni Mara ay ipinasok na ng mga ordinaryong manunood. Nais man niyang mag-back out ay hindi niya magawa. Una, dahil ayaw niyang biguin si Mara. Pangalawa, dahil gusto niya kahit paano ay makita ng lihim si Steven. Miss na niya ito. Parang nais niyang isumpa si Mara nang makitang sa harapan sila patungo. Mara! Film cast ang crew ang nakaupo riyan. Ano ka ba? Doon tayo sa likuran. Mariing bulong niya sa kaibigan. Pabulong din itong sumagot. Kaya nga, yung mismong direktor ang nagbigay sa akin ng tiket na to. Lihim siyang napamura. Doon nga sila pumesto sa harapan. Ngunit sa bandang gilid, sa kamalas-malasan paglingon niya, ay napagtanto niyang kalinya ng kanilang upuan ang upuan ni na Steven. Kaunti na lang nito ay mapapansin siya nito. Ayun ay kung mapansin siya nito sa kabila ng paghahalina rito ni Mia Meneses na yun. Nagsisimula na ang pelikula ngunit hindi pa rin siya mapakali. Paano? Sa peripheral vision niya ay nakikita niyang sumandal sa balikat ni Steven si Mia Meneses. Tela, ang lambing ng dalawa sa isa't isa at hindi siya natutuwa. Ano, natatai ka na naman? Popcorn na yung binili ko ah. Una sa kanya ni Mara nang mapansing marahil na hindi siya mapakali.
Ang natataing nga ako. May tissue ka ba riyan, Mara? Sabi ko na lang. Binigyan na lang siya nito ng tissue bilang pagsuko. Agad siyang nagtungo sa banyo at bago pumasok ay tiniyak muna niyang ladies room yun. Pagpasok niya ay agad siyang nagkulong sa isang cubicle na pinakawalan ang kanyang mga luha. Hindi na kayang makita ang lalaking minamahal na may kasamang iba. Impit na rin siyang umiyak nang marinig ang pagbukas ng pinto ng ladies room. Hinintay muna niyang makalabas ang taong pumasok bago siya nagpasyang lumabas ng cubicle. Ayaw niyang maibang makakita ng depressed state niya. Buti naman at hindi ka na sa men's room nag-CR. Natigil siya sa paghuhugas ng mga kamay nang marinig ang boses na yun. Dagling napaangat ang ulo niya sa salamin kung saan kita niya ang nakasandal sa pintuan. Steven? Marahas niya itong nilingon. Paanong? Tinitigan siya nito. Hindi mo sinabing pupunta ka rito? Niyaya lang ako ng best friend ko, sagot niya. Nag-iwas ng tingin dito. Best friend mo o girlfriend mo? Muli na namang nag-init ang ulo niya. Broken hearted na nga siya. Patuloy pa ang pagdidikdik nito na tumboy siya. Alam mo, kung wala kang matinong sasabihin, bumalik ka na lang sa seat mo. Bumalik ka roon at makipaglampungan ka na lang kay Mea Meneses. Ngumiti ito. Are you jealous? Ako? Magsiselos? Pinanlikihan niya ito ng mga mata. Tumboy nga ako, diba? Bakit ako magsiselos? I said, you were bisexual. Napapikit na lang siya at napahawak sa sentido. Posible talagang maunawaan niya ang lalaking ito. Mas mahirap pa itong ispilingin kaysa sa kanilang mga babae. Nilapitan siya nito. Agad na napaatras siya. Bakit namumugtong yung mga mata mo? Did you cry? Oo, nakakaiyak kasi yung pelikula. Nagsisimula pa lang yun, wala pa sa climax. Nabasa ko na yung synopsis. Na-imagine ko na yung mangyayari kaya naiyak na ako in advance. Sagot niya. Alam niyang napakawalang kwenta ng sagot niya pero wala na rin siyang pakialam. Kung tutuusin ay wala na siyang pride pagdating dito. I'm sorry for making you cry. Napatingin siya rito at nakita niya ang sinseridad sa mukha nito. I'm sorry for being a jerk. I'm sorry for not believing you. I'm sorry for letting my pride roll over my heart. And I'm sorry for hurting you. Patuloy nito. Natulala siya. Alam kong hindi ka lesbian. I know it very first time we met at the snack bar. Kaso, nakita kita sa men's room. I was disappointed. Doon ko tinanggap na lesbian ka talaga. Pero nakilala kita ay may mga na-realize akong traits mo na hindi pwedeng taglay ng isang lesbian. Nalito ako. Besides, hindi pa ako sure doon sa nararamdaman ko. Gusto kita pero akala ko gusto mo naman yung kapatid ko. Paano ba naman kasi? Ako maniniwalang nagkasundo na kayo ng ganun na lang. Aso't pusa kaya kayo. Kaya nasugatan ang pride ko. I felt betrayed. When in fact, I shouldn't have felt that way. Pero pagkatapos ng birthday ko at nadiskubre ni Elise na hindi pa rin tayo nagkakaayos, nagalit siya sa akin. Ako na kuya niya, pinangaralan niya, nakakahiya. Pero tama. Sa haba ng sinabi nito ay isa lang ang tumatak sa kanya. You like me? Ngumiti ito. True lalo talaga ang sinabi ng dalagita sa pila kanina. Mas gwapo talaga ito kay Mario na iniidolo niyang aktor. No, I don't like you. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Tahasan ba naman itong ipamukha sa kanya na wala itong gusto sa kanya? Wow ha? Hindi siya masyadong masakit. I don't like you. I love you. Dahan-dahan siyang napatingin sa nakangiting si Steven. Inulit nito ang sinabi, I love you. Nagpatuloy ito. Sa lahat ng babaeng nagdaan sa buhay ko, ikaw lang ang nag-iisang babae na nagpabaliw sa akin. Ikaw lang ang nag-iisang nagpapagod sa neurons dahil sa kakaisip sa iyo. At ikaw lang ang nagpalungkot sa akin, pahayag nito. I told myself I shouldn't love you, but I did. And I don't know if I can handle it if I let you go again. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Nananaginip ba siya?
kung ganun ang eksenang palagi niyang mapapanaginipan. Baka mini-minuto siyang uminom ng sleeping pills. But what about Mia Meneses? Tanong niya. Steven chuckled. Friend ni Elise si Mia. Nakiusap sa akin si Elise na maging escort ni Mia just for this evening. Since Mia likes me, hindi talaga ako pumayag nung una. Steven looked straight into her eyes. Pero nung sinabi sa akin ni Elise na pupunta ka rito, pumayag na ako. I really miss you, you know. Alam mong pupunta ako ngayon? Ninitian siya nito ng masuyo. Elise was the one who gave the tickets to your best friend. Kakutsaban niyo si Mara? Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Amyos na tumango ito. Siya naman yung hindi alam kung ano ang gagawin. Una, hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nitong mahal siya nito. Pangalawa, namimiss daw siya nito. Kaya ito pumunta ron at hindi dahil kay Mia. I'm really sorry, Samantha. I know I've been a real jerk. I shouldn't have used you and Elise to save my pride and my heart from falling. I understand if you don't forgive me right away. Sinsirong tura nito. Siya naman ang umiti. Pinatawad nga kita noong una ako sa pila sa snack bar noon. Bakit hindi kita mapapatawad ngayon? Muntik na siyang matawa nang magliwanag ang mukha nito. I forgive you and I love you too. Sukat sa sinabi niya ay dagli siya nitong hinalikan. Oh, the kiss was perfect. Yun ang halik na tanging dalawang taong nagmamahalan lamang ang makaka-appreciate. Samantha okay ka lang? Agad siyang bumitiw kay Steven, nangingiti-ngiti lang. Nilingin niya si Mara na bagaman nagulat ay nakangiti naman. Mara, pinuntahan kita rito kasi akala ko nilamon ka na ng Indoro. Binalingan nito si Steven. Yung pala, ibang lumamon sa'yo. Dagli rin itong umalis upang magkaroon daw sila ng privacy. Hinawakan ni Steven ang kanyang kamay. Let's get out of this place. Let's tell everyone about this. Siguradong matutuwa si Elise. Lalong-lalo na sina Daddy at Mommy. Tika, paano na si Mia Meneses? Wala na siyang escort. Hinang lang siya nito nang nakakaloko. I already done my job. I walk her through the red carpet. That's enough. Anito at nginitian siya pagkatapos. I just got you back. I can let you slip away again. Magkahawak kamay na umalis sila roon upang ipahayag sa lahat ang magandang balita. Wala siyang pakialam kung may mga babaeng napapatingin sa kagwapuhan ni Steven o sa kagwapuhan niya. Dito po nagtatapos ang ika-10 kabanata.